Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinagdiriwang ang pagunita kay San Carlos Borromeo, isang obispo, upang tayo ay maging marapat gumanap sa piging ng Panginoon. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumuspo sa obispong si San Carlos Borromeo, upang kami ay laging magkaroon ng pagbabago sa kapagiging kawangis ng anak mo, para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan. Nang sa gayoy, maging bulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala ng sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman nyo para hindi maging mataas ang palagay nyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala.
hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila'y sa'yo tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang iyong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Iyang mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang, ang paa ko'y dumudulas dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inaniyahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inaanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo,
Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon ay malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, "Kaibigan, dini ka na sa kabisera." Sa gayon, nabigyan ka na ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang mabuting balita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman. Sa mga sasakyang pampubliko, katulad po ng mga pampasaherong jeepney, nung ako po ay wala pa namang sasakyan, nag-aaral pa lang, kapag may pupuntahan, ako po ay nagbibiyahe, sumasakay din po sa jeepneys. At kapag nasa jeepney ka, kapuna-puna, na ang unang napupuno ay yung upuan sa may likuran. Yung malapit ng bumaba. Kahit naman sa simbahan, minsan may mga taong mas pipiliin na maupo sa likuran. Yung mga nasa likuran, dahil siguro nung mga nagdaang panahon, ang mga pari po ay nagtatanong. Kapag naghohomili, lumalapit pa, ay may mga taong natatakot. Kaya saan umupo? Doon sa likuran. Aha, hindi na ako maabot ni Father dito. Hindi na ako matatanong. Nauso ang wireless na microphone. Kaya ang pare, pumupunta na hanggang sa likuran. Kaya hindi na tuloy malaman ng iba kung saan po pwesto. Pero, malimit po, kahit sa loob ng simbahan, mas unang napupuno ang mga upuan sa likuran. Kahit naman maluwag pa sa may unahan. Bakit? Yung iba iniisip para mabilis lumabas ng simbahan. Yung mga nakaupo naman sa hulihang upuan ng jeep, nasa may likuran kasi ayaw maging taga-abot ng pamasahe. Umiiwas sa responsibilidad. Bakit nga kaya may mga taong ang hinahanap ay yung pinakanghuling upuan? Pero kabaligtaran po ang nadinig nating kwento sa talinghaga ni Jesus sa ating ebanghelyo, sapagkat sinabi niya, kapag inanyayahan kayo sa mga piging, huwag niyong pipiliin yung mga upuang nasa unahan para sa mga panauhing pandanghal, dahil baka hindi naman yun talaga nakalaan para sa iyo. Lalapit ang nag-anyaya at sasabihin sa inyong dalawa, sakaling kayo ay nasa unahan, "Kaibigan, pwede ba umalis ka muna dyan? Hindi yan nakalaan para sa iyo." Lumipat ka ng upuan nang sa gayon ikay mapapahiya. Kaya sabi ng Panginoon, piliin mo yung pinakaabang upuan. Alam niyo po, hindi po tungkol sa upuan ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay yung labis na pagpapahalaga ng tao sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang katayuan sa buhay, dahil sa kanyang mga narating sa buhay, dahil sa kanyang mga na-achieve, na-accomplish sa buhay, kung minsan tumataas ang tingin niya sa kanyang sarili at bumababa at lumiliit naman ang tingin niya sa iba. Sabi ko nga, when you are in a valley, you see bigger things. But when you are at the peak, you see only small things. Kaya sabi ng Panginoon, ang nagpapakataas, ibababa. At ang nagpapakababa, itataas.
Nabanggit ko nga minsan, ang langaw daw, kapag dumapo sa likod ng kalabaw, ang tingin niya sa sarili, mas malaki siya sa kalabaw. Dahil nasa ibabaw siya ng kalabaw. Pero ang totoo, ang langaw ay langaw pa rin. Kahit siya ay lumilipad at ang tingin sa sarili mataas, siya mananatiling langaw pa rin. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa harapan ng Panginoon at maging sa harapan ng ating kapwa, sapagkat ang totoo sa kababaang loob, doon natin tunay na napararangalan ang Diyos. Nabanggit ko nga sa aking daily gospel reflection kaninang alas 4 ng umaga na sa bayan po namin sa Mahayhay, isa po sa mga pinagmamalaking landmarks ay ang aming simbahan. Matanda lang ho ng ilang taon sa simbahan ng pila at parokya, pero yung pong tore ng simbahan sa Mahayhay, mas malaki kung ikukumpara sa tore ng simbahan sa pila. Mas mataas at mas matanda. At ang sabi po ng mga matatanda, kung ano daw po ang sukat ng taas ng tore, yun din po ang sukat ng hukay para sa pundasyon ng tore. Isa lang naman ang reason kung bakit ganon, para mas maging matibay ang itinayong structure, kailangan malalim ang pundasyon. Sabi nga ni Father Jerry Orbos, if you want to build high, you must learn to dig deep. Begin to descend before you start to rise. Because if you are building a tower that will pierce the skies, you must first learn to build the foundation of humility. Sabi po ni San Agustin. Ang buhay po hindi pagalingan, hindi kompetisyon, hindi paramihan ng nagawa. Hindi ko mo mas matagal ka na sa simbahan, mas malaki ang karapatan mo sa simbahan. Pakiramdam mo, pati simbahan, nabili mo na. Minsan, pati upuan, akala, nabili na. Aba, hindi pwedeng umupo, akin yan. O may mga ganyan sa simbahan, hindi mo pwedeng upuan kasi naka-reserve na yan. Mga minamahal na kapatid, saan ba tayo dinadala ng aral ng Ebanghelyo? Una, ulitin ko, sa kababaang loob, higit nating napararangalan ang Diyos. Hindi kailangan makipag-unahan, hindi kailangan makipagpagalingan, sapagkat ang buhay ay hindi naman isang kompetisyon. Our worth as individual persons is not measured by our social standing and ranking in the society. Pangalawa, dahil sa kababaang loob, nakikita natin ang tunay na mukha ng ating sarili at pagkatao sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Tayo yung mga nilalang at ang Diyos ang lumalang sa atin. Tayo yung mahihina kung kaya't ang Diyos ang lakas natin. Tayo mga katiwala lamang at ang Diyos ang ating Panginoong pinaglilingkuran, sapagkat Siya ang nagmamay-ari ng lahat, maging ng ating buhay. Kaya ulitin ko, sa harapan ng ating kapwa, sa harapan ng Diyos, walang lugar ang pagmamalaki, sapagkat Diyos lamang ang dapat nating ipagmalaki. Pangatlo, kung sa pagiging aba at maliit sa paningin ng iba, ay hindi tayo nabibigyan ng parangal ng mundo, sa ating kababaang loob, tiyak ang parangal na ibibigay ng Diyos. Bakit po? Sapagkat yung parangal na ibibigay ng tao, kukupas din yan. Mawawala. Hindi ho yan magtatagal. Subalit ang parangal na ibinibigay ng Diyos,
umaabot hanggang sa buhay na walang hanggan. Darating ang panahon na kami pong mga pari na naglingkod sa inyo at kayo pong aking mga pinaglingkuran ay lilipas din. May maiiwan lang, pangalan. Sa mga pader ng simbahan, andyan, nakasulat ang pangalan ni Monsignor Mel Barcenas nung maging Diocesan Shrine. Di ba? Nung naging National Shrine, andyan, nakasulat ang pangalan ni Father Edwin Lusterio. At ako'y aalis dito, wala na ako sa mundo, yung pangalan ko nakadikit pa rin sa pader ng Chapel of the Relic, sa may likuran ng simbahan, sa ating gemeladyo, sa pagkakaloob ng first class relic at iba pa. Pero darating ang panahon, malilimot din ho tayo. Subalit ang parangal ay binibigay ng Diyos, aabot hanggang sa buhay na walang hanggan. Remember that humility saves man, and pride makes him lose his way to heaven. There's no other way that will lead us to heaven except the way of humility. Sa kababaang loob, tunay nating napararangalan ang Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Manalangin tayo sa Diyos amang nasa langit upang matutunan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa kanyang anak na si Jesus. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ang sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang may pakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matutunawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Alay sa'yo, Panginoon. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana,
Ngayong si San Carlos Borromeo ay ginugunita, ipagkaloob mong dito ay aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan. Pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga bukod na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na pagito Sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pagpalain mo po ang lahat na nakikiisa sa pag-aalay ng misang ito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kaisa ng lahat ng mga pumanaw kasama ng mga yumaong aming pinagdarasal sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang mga apostol, San Antonio ng Padua, San Carlos Borromeo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ng lakas loob ang panalangin itinuro ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.